Magandang umaga mga ka-Alpha Adventure Farms. This is JC de Guzman. I would like to share with you yung mga procedure or preparations na ginagawa ko kapag inihahanda yung mga in-order na chicks ng isang customer kung saan naka-due na for pickup dito sa pickup location or pickup site ni Alpha Adventure Farms. So ganito yan. Itong mga sisiw, ito mga Rhode Island Reds, mga Black Astrolorps, galing ito sa hatchery ni Alpha Adventure Farms o kung hindi man ay doon sa mga sub-farms. Sa mabilisang explanasyon, ang isang sub-farm ni Alpha Adventure Farms ay sinusunod yung 100% ng aking cultural management. So bawal mag-insert ng sariling diskarte doon. Kailangan kung ano yung mga ginagawa ko ay siyang susundin. Nang sa gayon, yung mga sisiw, hindi man sila lumaki sa mismong lupang pag-aari ni Alpha Adventure Farms, ay garantisado naman na lumaki sila sa 100% na style ng pag-aalaga ko. Okay? Lumaki sa ibang lugar, pero lumaki sa style ng pag-aalaga ko. 100%, no? Bawal mag-insert ng sariling diskarte, yung rehistradong sub-farm. So ngayon, hindi ko na pinakita sa video yung pagpe-prepare ng mga kahon, no? Para hindi masyadong humaba ang video na to. So una, yung mga kahon natin, dinidisinfect yan. So hindi lang basta-basta namili ka ng kahon, tapos bubutasin mo, tapos yun na yun. Hindi. Ihanda mo na mga karton, pipiliin yung mga karton na medyo makakapal para hindi tawag dito, lumambot ka agad. Lalo na kung ito ay ibibiyahe lang gamit ang isang motorsiklo, either private motorcycle ni customer o ni na lalamove or transportify halimbawa, no? So piling mga kahon yan. Pagkatapos dinidisinfect ito, may pang disinfect ako dito na sarili kong gawa, no? Nang gayon, nasa gayon ay makasigurado tayo na walang bibit-biting sakit itong mga ikakarga nating mga livestock sa mga kahon na to. Wala silang dadaling mga sakit. O itong mga kahon na to, wala silang dadaling sakit dun sa farm ng customer na umorder. Pagkatapos niyan, lalagyan ng rice hull. O, malinis ang rice hull na to, no? Minsan may makikita kayong ano kasi, rice hull ng iba na kung saan madumi. May mga tae ng kambing. Ibig sabihin doon sa tambakan ng rice hull, natutulog yung mga kambing siguro doon, kaya madudumi yung rice hull. Ito naman ay piling-pili yung pinagkukuhanan ko ng rice hull, ay make sure na walang pakalat-kalat na kung anumang hayop doon sa tambakan ng rice hull. In fact, ang pinagkukuhanan ko nito ay may sariling gate yung tambakan niya ng rice hull. Kahit ibong maya hindi makakapasok doon. Di padlock pa yung pintuan. So ayan. So may rice hull, tapos lalagyan ng butas lahat ng sides ng kahon. Lahat ng sides yan. Ayan na. Ayun, may all four sides. Meron silang butas. Bakit? Bakit hindi na lang yung dalawang malalaking butas ang mahahabang sides ang butasan natin? Kasi kapag dadalawang sides lang yan, ito lang, tsaka ito, pag itong side na to dumikit dun sa wall ng sasakyan o kaya dun sa kabilang box din, edi isang kahon na lang ang tagusan ng hangin, di ba? So mas maigi apat ang butas niyan para dumikit man ang alin man sa mga sides na yan, sa kung saan man pwede silang dumikit. Kaya maraming butas pa rin na pwedeng pasukan or labasan ng hangin, no? Yan, para well ventilated ang mga sisiw natin. Ngayon, mula dito sa pinagkargahan na kahon, doon sa hatchery, ililipat yan dito sa mga other boxes nga. Kasi, bakit ganun? Siguro nagtataka kayo, bakit ililipat pa ng kahon? No? Nakakahon na nga nilagay, dumating sa pickup site, bakit ililipat pa? Yan na lang din ibigay sa customer. No? Tipid trabaho, tipid pa ng gastos sa karton, at saka kung ano man yung labor na involved doon. No, hindi po pwedeng ganon. Kasi ang ginagawa ko, ang procedure namin dito, mula dun sa kahon na pinaglagyan papunta sa pickup site, ido-double check pa ang mga alagang hayop. Ido-double check. Ano ba yung involved na trabaho sa pagdo-double check? So una, titingnan isa-isa ang mga yan, no? Titingnan ng mata, no? Ang
tindig ng sisiw, and then ididip dito sa tubig na mayroong abiotics. Ididip yung beak, papainumin, ano? Tapos ililipat dito sa kahon na malinis na may rice hull. So double checking, and pinapainom sila ng tubig na may abiotics, no? Mabibili nyo kay Alpha Adventure Farms yung abiotics na yan. Yan yung sarili kong gawa na prebiotics, probiotics, tsaka yung vitamins na rin, natural, no? Yan. So yung mga pinapadala ko dito, nagpapasobra ako kasi halimbawa doon sa staff na nagprepare nito, para sa kanya pasado pero sa akin hindi pasado, ay at least hindi tumatagal yung proseso. So nagpapasobra ako ng mga sisiw para kung meron mga sisiw na hindi pumasa sa akin, meron siyang kapalit kaagad at hindi ko na kailangang itawag doon sa hatchery na magpadala ulit dito, no? So papatagal yung hintayan, no? So ayan, idinidip lahat yan. Ayan. I also make sure na dapat ample yung space, no? Huwag magtipid sa kahon, no? Halimbawa yan, may ample legroom ang mga sisiw. Nakainom ng mga ito, ng abiotics. So yan. May ample legroom na ganyan. So yan ang procedure ko ng pagpe-prepare ng mga sisiw. By the way, bago pa dumating sa pick-up site ang mga ito, sa hatchery pa lang ay nabakunahan na. Halimbawa itong mga to, wala pang 1 week ang mga to, so nabigyan na sila ng Newcastle disease clone H120. Clone, hindi clone, ha? Clone H120. Ayan. And then fast forward ko na lang yung kwento ko, ano, kasi marami pa tong sisiw na to. And then, ang gagawin ngayon, yung mga kahon na ginamit para i-deliver dito sa pick-up site yung mga in-order ng customer, susunugin ang mga to, hindi i-recycle, ano. Tapos, kapag may nakita akong halimbawa, irregularity doon sa hitsura ng kahon na ginamit para ipadala yung mga in-order dito, nagfi-feedback ako kaagad sa staff, no. Halimbawa, etong pagkakabutas ng kahon, hindi dapat ganito yan, no? Hindi dapat yung sinundot-sundot style, dapat ganito, na maselan ako pati sa mga ganyang bagay. Ayan, dapat ganyan ang pagkakabutas, no? Diretso, de kwadrado, para yung hangin, kasi kapag sinundot mo lang na ganyan, malilit ang butas niyan, no? Maliliit lang ang butas. Ayan, so maganda yung diretso. Ngayon kapag sisiw yan, syempre i-consider mo yung kailangan yung butas na yan hindi dito sa masyadong mababa. Kailangan at least triple ng height nung sisiw na nandun sa loob, no? Triple ng height nung sisiw na nasa loob yung height nito, nang sa gayon hindi sila mabilis mailabas yung ulo nila dito, no? Twice or thrice ng height nila, pwede na yan, ano? Ayan, pwedeng itaas pa yan dito, no? Ayan. Bakit ganun? Ba't may ganung style pa? Minsan kasi yung mga sisiw, nilalabas nila ulo nila dyan. Ngayon, pag hindi mo na malayan, baka naman maipit yung ulo nila dito. Maipit ulo nila. So maganda, itaas mo na lang, doble o triple ng kanilang height para hindi sila nakakalabas ang ulo dito. May lalabas lang nila ang ulo nila dito kung sila ay lulundag. Ayan. And then, nabanggit ko na ba na itong mga kahon na ito ay susunugin, hindi i-recycle. Bawal lang mag-recycle ng karton dito, no? Dinidisinfect nga, di ba? Tapos i-recycle ko, hindi po pwede. Katapos niyan, habang hinihintay ang customer, naka-open ito para well ventilated ang mga sisiw. Kung sisiw, sisiw. Kung halimbawa nga 3-month-old na yan, hindi na po pwedeng naka-open yan, no? Lalayas na yung mga manok pagka ganun na edad. So pag sisiw pa lang na ganyan, hindi pa yan makakatakas, open. Ngayon pag darating na si customer, no, doon pa lang iti-tape ang mga kahon, isi-seal, ita-tape sila. Okay? And then kasama sa after sales service natin is yung pwedeng magtanong si customer kung
may follow-up question siya. Pero bago pa yon, ini-encourage ko na yung mga customers ni Alpha Adventure Farms na panoorin na yung daan-daang mga videos na ini-upload ko sa YouTube channel. Dahil dun pa lang parang nag-seminar ka na rin talaga. No? Isipin mo na lang kung halimbawang average ay 10 minutes kada video, pinanood mo yung 500, ay siguradong kahit isang buong linggo ang nanonood, baka din po matapos ang mga yun. Okay? Ayan. So, ganun ang procedure na ginagawa dito sa Alpha Adventure Farms kapag naghahanda ng mga sisiw na pipikapin, in order pipikapin ng isang customer. And by the way, ayan, pinaghihiwala yung mga hindi magkakasize na sisiw, no? In this case, ayan, in this case kapag medyo maluwang-luwang ang kahon, pwedeng magkakasama yung mga sisiw na hindi lampas sa doble ang edad nung magkakasama. Kapag may inihalo kang sisiw dito na triple na ang kanyang size dun sa mas maliliit, may mataas ang chance ng mortality. Ngayon kung twice or less than twice ang kanilang size difference, ay pwede pa if and only if may ample leg room. As much as possible, paano ko ba masasabing ample ang space dyan? Ample lang, may leg room pa sila. Kailangan pag nagdikit-dikit yung mga manok na yan, yung kalahati ay bakante, which is the case sa kahon na to, no? Kalahati ang bakante. So hindi po pwedeng yung sobrang dikit-dikit na ng mga sisiw, halos di mo na makita yung rice hull na inaapakan nila. Hindi na tama ang stocking density mo nun, no? So ayan, sa separadong video i-discuss ko sa inyo yung stocking density according dun sa size, no? Halimbawa yung balikbayan box na 20 inches by 20 inches by 20 inches, no? Ilang day old ang maximum ko doon, ilang 1 month old ang maximum, ilang 2 months old ang maximum, ilang 5 months old ang maximum. Sa hiwalay na video, pag-uusapan natin yun, no? Para hindi chapsuy ang topic natin sa bawat video. Okay, so yun na muna. Sa mga gustong umorder ng Rhode Island Reds at saka Black Australorps, bisitahin nyo lang ang website ni Alpha Adventure Farms, o kaya ay i-text nyo ang inyong buong pangalan, lugar at katanungan. Yung tatlong yon, tandaan ninyo. Buong pangalan, lugar at katanungan sa 0917-162-9758. Outbound call, kami ang tatawag. Kapag naman kayo ang tumawag, may auto-reply kayong matatanggap kung saan hinihingi din yung tatlong bagay na binanggit ko. Ayan. Outbound call, yung number na outbound hotline number, yung number na binanggit ko. So this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.